Ngayong ika-13 araw ng Nobyembre taong 2024. Duterte, hinamon ng ICC na bilisan na ang investigasyon. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Kinumpirma na rin may pa-reward siya nung drug war na tinawag niyang For the Boys. Malacanang, maoobliga raw na ipareso si Duterte kapag hiniling ng ICC na maglabas ng red notice ang Interpol. VP Sara biglang dumating sa Quadcom hearing habang nakasalang ang kanyang tatay Digong. Duterte at De Lima magkatabing sumalang sa hearing. Ang dating Pangulo sa pulsa videong nanggigil. Malaking bahagi ng Tugigaraw, mala water world dahil sa lampas taong baha. Mala parada ng mga bagyo, binabantayan ng Pag-asa. Magkasintahan, magkasabwat sa gawa-gawang pagnanakaw sa higit kalahating milyong pisong pera ng isang kumpanya. Sa pulsa video, kapit ni Mister, walang habas na pinagsasaksak ang legal wife. Ito na nga ang mainit sa showbiz. Archie Alemania, rumesbak na laban sa mga paratang sa kanya ni Rita Daniela. At Alas Pilipinas Spiker Ea Laure, makakasama nating maghatid ng frontline news sa sports. Nagkaharapan na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga kongresistang nag-iimbestiga kaugnay ng Duterte drug war. Matatandaan kinansela ang hearing ng Quad Committee pero bigla itong tinuloy kanina. Sa pagdinig, katabi pa ni Duterte ang kritiko niyang si dating Senator Laila De Lima. Live mula sa Batasang Pambansa na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong update dyan? Jiggy, sa unang pagkakataon nga ay humarap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa House Quad Committee na nag-iimbestiga sa kanyang war on drugs. At sa pag-uumpisa nga nitong pagdinig, naging mahigpit na itong komite, lalo na sa pagmumura ng dating Pangulo. Bit-bit ang kanyang mga dating gabinete, dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara para dumalo sa pagdinig ng Quad Committee. Any expectation sa Quadcom hearing, sir? Fairness. Tulad ng sinabi ng kanyang kampo kahapon, dumating nga sila sa Kamara. Nauna nang kinansela ang hearing ngayong araw, pero nagdesisyon din kagabi na ituloy na ito. Nang mag-umpisa na ang pagdinig, nanumpa si Duterte kasama ang kanyang mga legal counsel na si Attorney Martin Delgra, gayon din sina dating Labor Secretary Silvestre Bello at dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Kasi simula pa lang nilatag na ng mga chairman ng komite ang mga dapat sundin. Pakiusap nila, irespeto ang pagdinig at iwasan ang pagmumura. Kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order. Pero ilang minuto pa lang mula nang magsimula ang pagdinig, nagkataasan na ng boses sina Quadcom co-chairperson Caraps Paduano at Duterte. Paulit-ulit na raw kasing sumasabat at hindi pinatatapos ni Duterte ang mga nagsasalitang kongresista. You know the internal rules. Let the members of this committee finish the question before answering. Nakalimutan The rules. ko na yun. Yung rules na yun. Oh, now, I now want you. Hindi Pinapaalala ako, ko po. I'm not, Now again, I'm Mr. not- Chairman. Kalaunan, nagsorry rin si Digong. I'm not trying to be smart, Alec. I'm sorry if I'm overdoing it. Yeah, it's okay po, Mr. President. No problem po. It's not really, hindi ko sinasadya yan. Opo. I respect I was once a member of Congress. If you insist on a drug war, I will kill you. Pinapanood din kay Duterte ang kanyang mga pahayag na nag-uutos pumatay para sa drug war. Katabi niya pa ang kilalang kritiko na si dating Senador Laila De Lima na makikitang umiirap-irap pa sa dating Pangulo. Naging mainit pa lalo ang pagdinig ng itanong ni Quadcom co-chair Dan Fernandez ang isang article kung saan nakasaad na tinawag ng Department of Justice si De Lima na mother of all drug lords. I would like to congratulate them for making this statement. That is a fictitious, bogus allegation against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako
ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin. Tinawag naman ni Duterte na sira ulo ang self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas. Si Las Cañas ang nagsabing sinunod niya ang direktang utos ni Duterte kung sino ang papatayin at paano itatapon ang kanilang bangkay. Storyteller yan sa. Sira ulo. Medyo bungog ngayon. Tinanong din si Duterte kung siya ba ang tinutukoy ni Las Cañas na Lord of all drug lords. Sagot ng dating Pangulo, Hindi ako dadating na pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Can you kindly tone down your voice? Mayor ako, hindi ako dadating ng pagka-presidente kung ganun ako katurpe. Kayo po yung Lord of all drug lords. halos 8 oras na nga mula nung nag-umpisa ay patuloy pa rin itong pagdinig ng House Quad Committee tungkol dito sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kanina nga around 4:30 p.m. ay dumating yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Hindi na siya nagpaunlak ng mga katanungan sa media at pumasok na nga sa loob ng pagdinig. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Diretsahang hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court o ICC na bilisan na ang pag-iimbestiga. Dalian na raw nila bago pa siya mamatay. Nagbabalik si Marian Enriquez. Asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. Yan ang matapang na hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon nito sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Iniimbestigahan ng ICC si Duterte at iba pang opisyal dahil sa crimes against humanity noong drug war. Sa pagharap niya sa Quadcom kanina, sinabi ni Duterte na ilang taon nang natenga ang isyong ito. Giit pa niya, hindi siya natatakot sa ICC. If one of these days the ICC will come, will you voluntarily submit yourself? Sipain ko pa sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Matatandaang noong termino ni Duterte kumalas ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Sagot naman ng palasyo, hindi nila pipigilan ang dating Pangulo kung magdesisyon siyang sumuko sa ICC. Pero kung daraan daw ang ICC sa Interpol na maaaring magbigay ng red notice sa mga otoridad sa bansa, malamang daw ay susundin ito ng pamahalaan. Isang request ang red notice mula sa Interpol para hanapin at arestuhin ang isang tao. Nananatiling miyembro ng Interpol ang Pilipinas. Nagkainitan naman sina Duterte at Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas nang usisain na ang drug war. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. You asking me to answer Mr. Chair, yes or no. tinatanong ko lang naman. Ano ka, pulis? Nang tanungin na si Digong tungkol sa pagpatay sa mga drug user, itinanggihan ni Duterte. Kahit ilang beses niya na itong sinabi noon. Ang tinutukoy niya raw ay ang mga nagmamanufacture ng droga, pati mga dealer at pusher. Bakit mo patayin niyang adik? Dali mo sa ospital. It's a common sense. Ang inamin ni Duterte, may ilan siyang pinatay noong alkalde pa siya ng Davao City. Ako? Marami. Mga 6 o 7. In one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Pati nga raw ilang pulis sa Davao na umano'y kriminal, hindi rin nakaligtas. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Magtanong kayo sa Davao, mag-go around.
Ano yung ako mismo ang talagang humirit. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Ngayong retirado na ang dating Pangulo, ititigil niya na raw ang pagpatay. Hindi na ako papatay siya. Retired na ako eh. May hiling din siya kay Quadco Chairperson Benny Abante na isa ring pastor. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. So, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Habang nasa Kamara si dating Pangulong Duterte, humarap naman sa Senado ang anak niyang si Vice President Sara Duterte. Umaasa ang bise na maibabalik ang hiling nilang higit 2 bilyong pisong pondo. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Nakangiti pang binati ni Vice President Sara Duterte ang mga senador nang dumalo siya kanina sa budget deliberations para sa Office of the Vice President. Simula pa lang ng diskusyon sa budget, agad humirit si Senator Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng pamilya Duterte. I hereby move for the approval of the OVP budget. Pinagbigyan ding magsalita si Senator Bongo sa plenaryo. Nanawagan siya na ibalik ang hinihinging higit 2 bilyong pisong budget ng OVP. Matatanda ang tinapyasan ang pondo at 733 million pesos na lang ang inaprobahang budget ng Kamara na ipinasa sa Senado. Para naman po makapagtrabaho ng maayos ang ating Vice Presidente na parte po ng executive branch of the government. Para naman meron tayong working Vice President at hindi lang po spare tire. Gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Wala nang nagtanong na senador kaugnay sa budget ng Office of the Vice President. Kaya wala pang 10 minuto, lumusot na ito sa plenaryo. Wala namang pangako na ibabalik ang orihinal na nire-request na mahigit 2 billion pesos na budget. Pero pag-uusapan daw ito ng masinsinan ng mga senador. Ayon kay VP Sara, sakaling tuluyang gawing 733 million pesos na lang ang pondo ng OVP, may humigit kumulang 200 na empleyado ang mawawalan ng trabaho at maapektuhan ang pagbibigay nila ng serbisyo. Yes, ma'am, the closure of satellite offices is a possibility depending on the budget that we get. Yung budget source nila natanggal. So, merong talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Samantala, ayon din sa bise, hindi niya pa nakakausap ang ama sa pagharap nito sa Quadcom hearing. Hindi pa rin daw siya nakakapanood ng hearing. You'll see, maganda yung data ko. Ubus na ata yung data ko. Sa kabila niyan, hindi na raw umaasa ang bise na magiging patas ang Kamara sa kanyang ama. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nagpabaha sa Cagayan Valley ang pag-apaw ng pinakamahabang ilog sa buong bansa, ang Cagayan River. Bunsod yan ng Bagyong Nika. Live mula sa Tuguegarao City, nasa Frontline balitang yan, si Brian Basa. Brian, gaano kalala ang baha dyan? Jiggy, lubog pa rin sa baha ang ilang barangay dito sa Tuguegarao City. Halimbawa, dito sa kinatatayuan natin sa may bandang Libag Norte, Kapatan, abot tuhod pa yung baha at pag sinubukan nyo pang lumapit sa may overflow bridge, mas magiging peligroso ang inyong punta riyan dahil marami ng driftwood o yung mga palutang-lutang na piraso ng kahoy. At dahil dyan, libo-libong residente pa rin ang hindi makabalik sa kanilang mga tahanan. Katunayan, may iba pa nga na sa bangka na muna natutulog dahil abot bubong ang tubig sa kanilang lugar. Nagmistulang lawa ang malaking bahagi ng Cagayan dahil sa pag-apaw ng Cagayan River matapos ang pananalasa ng Bagyong Nika. Ayon sa Office of Civil Defense, nagsimula ng humupa ang tubig sa ilog pero lampas bubong pa rin ang baha sa ilang bahagi ng Tuguegarao City. Sa Barangay Centro 10 nga, hindi na maaninag ang mga talipapang lumubog sa tubig. Kaya ang ilang residente tulad ni Lolo Bonifacio sa bangka na natutulog.
Sakay tayo ng isang maliit na bangkang pangisda dito sa Barangay Centro Jess. Ito ang ginagamit ng mga residenteng hindi nagsilikas para makagalaw-galaw naman sila at makabiyahe sa paligid. Kasya rito ang 5 tao pero ang hamon, kailangan marunong kayo magbalanse dahil kung hindi, pwede kayong mahulog sa ganitong tubig bahang abot hanggang bubong. Ilang residente naman ang naglakas loob na suungin ang baha para bisitahin ang mga naiwan nilang ari-arian. Pero ilang saglit pa, bumalik din sila dahil lampas tao pa ang baha. May mga barangay namang mababa na ang tubig. Ang ilang kalsada na daraanan na ng mga sasakyan. Pero sa Barangay Centro 11, nanlulumo ang ilang magsasaka dahil nabulok sa tubig ang kanilang mga saging. Lumubog din sa tubig ang taniman ng sitaw sa Barangay Kapatan. Mahirap kasi wala kaming pagbentahan ganun, sir. Kami lahat evacuation, nangangailangan talaga. Sa tala ng OCD, nasa 43 barangay pa sa buong Cagayan Valley ang lubog sa baha, habang higit 24,000 na residente naman ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Bukod sa Bagyong Nika, naghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan dito sa Cagayan Valley dahil dito rin ulit inaasahang tatama ang Bagyong Ophel bukas. Ayon sa OCD, nagsasagawa na sila ng tinatawag nilang predictive analytics para matukoy ang mga lugar na labis na maaapektuhan ng bagyo. Sa gayon, mas maaga nilang maililikas sa mga residente at preposition sila ng relief goods. At nabanggit na lang natin yan, nandito ang Alagang Kapatid Foundation. Namimigay sila ngayon ng tulong sa mga residente sa Barangay Anafunan West sa mga oras na ito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Posibleng mag-landfall bukas sa Cagayan ang Bagyong Ophel kasabay ng pagpasok ng Bagyong Pepito. May paliwanag naman ang Pag-asa sa tila parada ng mga bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Napanatili ng Bagyong Ophel ang kanyang lakas habang tinatahak ang Luzon. Huling namataan ng bagyo sa bahagi ng Infanta, Quezon. Bukas ito nakikitang tatama sa kalupaan ng Cagayan. Posibleng umabot hanggang warning signal number 4 po ang itiatas natin sa ilang lugar ng Northern Luzon. May isa pang binabantayang bagyo sa labas ng bansa, ang Tropical Storm Manny. Bukas naman ito nakikitang papasok ng Philippine Area of Responsibility at tatawaging Bagyong Pepito. Posible itong kumilos palapit sa Bicol Region o Western Visayas ngayong weekend. Babala ng Pag-asa, mas magiging malakas ang Bagyong Pepito kaysa sa Bagyong Ophel. Kung pagbabasihan ang track ng mga nagdaang Bagyong Christine, Leon, Marce at Nika, halos lahat ay dumaan sa Northern Luzon. Kahit ang Bagyong Ophel, tinutumbok ngayon ang norte. Ayon sa Pag-asa, walang ibang weather systems na makakaapekto sa galaw ng bagyo. Walang hanging amihan o yung malamig na hangin na magtutulak pababa sa mga bagyo. Ngayong Nobyembre, nakatatlong bagyo na tayo at magiging pang-apat ang Bagyong Pepito. May paliwanag ang Pag-asa sa tila parada ng mga bagyo. Ayon sa Pag-asa, hindi madalas pero pangkaraniwan na nangyayari itong mga tinatawag nating marching typhoons o yung sunod-sunod na pagpasok ng mga bagyo sa bansa. Katunayan, noong 1948, 6 na bagyo ang pumasok sa buong buwan ng Nobyembre. Ang parada ng mga bagyo ay nangyayari tuwing mataas ang temperatura ng Pacific Ocean na tuwing Oktubre ang peak. Ang mataas na temperatura ng dagat ang isa sa mga sangkap para mabuo ang bagyo. Sunod-sunod siya na nagiging ganap na bagyo at nagkakaroon pa ng mga intensification. So, dulot na rin ng sobrang init ng karagatan natin na malapit sa atin. Ang malalakas na ulan naman, dala ng mga bagyo, may koneksyon sa La Nina. Posibleng hanggang Pebrero ang malalakas na ulan dahil sa La Ninang kondisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Magkasintahan pero magkasabwat din sa pagnanakaw. Ang kanilang modus, nagpapanggap na biktima at snatcher. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Sa kuha ng CCTV footage sa motor shop na ito, makikita ang pagtawid ng isang babaeng nakapula. Maya-maya, daraan ang riding in tandem. Hinablot ng angkas ang bag ng babae saka humarurot palayo. Nangyari yan noong Lunes ng hapon sa highway ng Barangay Matina Aplaya, Davao City.
Base sa investigasyon, dumulog sa kanilang tanggapan ang babaeng si Ana para ipablatter ang pang-snatch sa kanya. May laman kasing higit kalahating milyong piso ang tinangay na bag niya. Hindi niya pera ni Ana, kundi pera ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Pero habang tinatanong siya, nakatunog ang mga pulis na tila may itinatago si Ana. Hindi kasi tugma ang sinasabi niya sa mga sinasabi ng mga nakakita sa nangyari. Naging hysterical doon sa area, which we found out na sabi ng mga security guards and tricycle drivers, wala naman daw nangyari na ganong senaryo. Dito na pag-alamang snatch me modus ang nangyari. Ibig sabihin, gawa-gawa lang ang pang-snatch dahil kasabwat din ni Ana ang sinasabing snatcher. Kalaunan, inamin din ni Ana na plinano nila ang krimen at inilaglag ang kanyang mga kasabwat. Kasabwat niya ang partner niyang si alias Lisa na naaresto rin. Hinahanap pa ang isa pang kasabwat, ang kapatid ni Lisa na si alias Ken. Gagamitin umano ni na Ana at Lisa ang pera para makapag-abroad sila. Higit 400,000 pesos na lang ang na-recover ng mga otoridad. Pansamantalang pinalaya ang dalawang suspect habang hindi pa sila sinasampahan ng formal na reklamong qualified theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Napatay sa enkwentro kahapon sa Zamboanga, Sibugay ang isa sa mga person of interest sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman. Kinilala ang napatay na si Abdul Sahibad na isa sa mga tinuturing na sangkot sa pagdukot kay Eastman. Bukod kay Abdul, napatay rin ng operatibang kapatid nito at isa pa. Natunto ng pinagsamang pwersa ng pulisya at militar ang tatlo sa tulong ng miyembro ng MILF at lokal na pamahalaan. Bigo naman nilang mahanap ang dinukot na Amerikano. October 17 nang dukutin si Eastman ng 4 armado lalaki mula sa bahay nila ng kanyang asawang Pinay sa bayan ng Sibuco. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Miyerkules. After a while, back on the big screen ang nag-iisang Judy Ann Santos. Pero bago raw siya napapayag, abay may kondisyon si Juday. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Hindi pa rin siya natatahimik. The comeback is real. Dahil after 5 years, balik Metro Manila Film Festival na ang award-winning actress na si Judy Ann Santos sa Espantaho, directed by Chito Ronyo at sinulat ni Chris Martinez. Espantaho is scarecrow in Portuguese. Espantaho is a superficial or supernatural curse that's a part of the movie. Hanggang dun pa lang ang pwede kong i-reveal. Paano nga ba napapayag si Judy Ann sa comeback? Malaking factor si Direk Chito dito. It's a perfect blend of everything. Na sumakto sa timing ng pangkasalukuyan ko na I'm okay to start the movie. Binigyan ko sila ng timeline kung kailan ako pwede. Okay naman sila. Para sa superstar, bukod sa pagiging A-list actress, mas A-list sa buhay ni Juday ang pagiging super nanay. Posible naman daw kasi to have the best of both worlds. Lahat naman ng mga producers na nakakatrabaho ko, nilalatag ko muna kung ano yung realidad ng personal kong schedule. Like, I can't not attend my children's activities. Kahit sabihin yung intrams lang yan or sports fest lang yan. I have to be there. I want to be there. Kailangan nandun ako. Kailangan ding nandoon kayo sa mga sinihan sa Pasko para sa comeback movie ni Juday. Pati na rin sa iba pang pelikula. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, mga online seller pinag-iingat sa mga bogus na delivery rider na nasa likod ng tinatawag na parcel scam. Batang papasok sa eskwelahan, biglang natuhog ng bakal ang talukap ng mata. At tambalang Liz Ken, posible nga bang mag-reunion? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo,
Manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinag-iingat ng mga online sellers sa tinatawag na parcel scam na mga nagpapanggap na delivery rider lalo na ngayong magpapasko. Imbis na i-deliver, abay ninanakaw ang mga parcel. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi may tatanggi ang ginhawang dulot ng mga delivery service, mapa-businessman o personal. Bukod sa nakakatipid na, malaking kabawasan pa raw sa kanilang pagod ang pag-avail ng courier service. Dating suki ng mga express delivery service ang online seller na itatago natin sa pangalang Jane. Since 2017 po, nung nag-start ako mag-online reselling, ito na po yung ginagamit kong delivery app. Imbes na maging katuwang sa hanap buhay, konsumisyon daw ang napala ni Jane. Mula ng tangay ng isang delivery rider, ang mga sapatos na dapat ay kanyang ibebenta. May i-receive po akong 2 pair ng sapatos. Nagkakahalaga po ng 18K. Mga naka 3 hours na po, hindi pa rin po nakakarating yung rider. So, tinry ko po siya kontakin. Parang hindi na po siya matawagan. Isinumbong ni Jane ang insidente sa delivery service platform na kanyang ginamit. Pero hindi raw na-aksyonan ang kanyang reklamo. Kaya dahil na rin sa sama ng loob, sa puhunan naglaho, hinanap ni Jane sa social media ang rider na tumanggap ng kanyang service order sa app. Nakita niya sa Facebook ang registered rider. Pero ang siste, hindi na raw siya ang gumagamit ng account. Bigla na po nag-deactivate. So alam ko na po na na-scam po ako. Parcel scam, ito raw ang tawag sa modus na ito. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, na isinasagawa gamit ang rider accounts na nabili ng scammer mula sa orihinal na may-ari. Imbis na i-deliver dun sa mismong buyer, ang nangyayari po ay tinatangay nila yung mga lumang accounts dun sa mismong platform ng delivery services at ito po yung ginagamit ng mga cybercriminals. Sa huling datos ng PNP, umakyat na sa 70 kaso ang nabibiktima ng parcel scam mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Higit 300 kaso naman ng parcel scam ang naitala noong nakaraang taon. Ang mga rider na nagbebenta o mahuhuling nagbebenta ng kanilang lumang account ay maaari ring habulin sa ilalim ng Anti-Financial Account Scamming Act. Nagbabalita mula sa Frontline, ako po si Gerard de la Peña, News 5. Umuupa ng baha pero lubog pa rin ang mga bahay sa lalawigan ng Isabela. Ang ilan sa mga lumikas, piniling sa kalsada na lang muna magpalipas na magdamag. Live mula sa Ilagan City, Isabela, nasa Frontline balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano katindi ang pinsalang iniwan ng bagyong Nika dyan? Jiggy, hindi pa nga nakakabangon mula sa hagupit ng bagyong Nika, heto't kakabakaba na naman ang mga taga rito sa Isabela dahil sa posibleng pananalasa ng bagyong Ophel. Kahit kasi unti-unti nang humuhupa ang baha at bumababa na rin naman ang level ng tubig sa mga ilog, matinding hirap pa rin ang nararanasan ngayon ng mga apektadong residente. Ang kalyeng ito muna ang nagsisilbing tahanan ng mga binahang residente sa Barangay District 1 sa Kawayan City, Isabela. Kahit anong pilit, mas pinipili nila rito kaysa magpunta sa evacuation center. Mahirap po dun sa evacuation kasi kawawa yung mga anak namin may mga sakit din minsan. Halo-halo po dun. Ang problema, kapag umulan, siguradong basa dahil mga tinaling trapal lamang ang sinisilungan nila. May ilan namang hindi binahaan na nagmagandang loob na magpatuloy sa kanilang garahe. Kasi pag umulan, talagang basang-basa lalo ng mga bata. Siyempre kawawa talaga sila. Naabutan naman ng aming team ang ilang residente sa gilid ng Cagayan River. Sinusong nila ang rumaragas ang tubig, makahuli lang ng mga isda gaya ng bunog at maliliit na tilapia. Kasi ngayon lang sir may mahuli sir kapag malaki ang ilog, maraming nahuli sa ganito sir. Unti-unti nang bumababa ang level ng tubig sa mga ilog sa bahagi ng Isabela, pero hindi pa rin madaanan ang mga napinsalang tulay. Patuloy pa rin humihingi ng tulong ang maraming residenteng tinangay ang bubong at nasira ang bahay. Hindi pa man tuluyang nakakabangon mula sa bagyong Nika, pinaghahandaan na ng mga lokal na pamahalaan ng paparating na bagyong Ophel. Gaya sa Santiago City, kung saan 31 mula sa 37 barangay ang nalubog sa baha kaya hirap silang puntahan at mabigyan ng tulong ng manalasa ang nagdaang bagyo. Jiggy, sa ngayon nanatiling naka-red alert
itong Isabela Emergency Operations Center kung saan pinakatinututukan nila yung posibleng epekto ng pananalasa ng bagyong Ophel at posible daw na bukas ng umaga ay maranasan na rin yung mga pag-ulan lalo na doon sa may hilagang bahagi ng probinsya. Kaya naman nakastandby na rin dito ang mga additional na mga personnel, rescue assets and water assets or equipment na posibleng idagdag o ipadala sakaling kailanganin sa mga maapektuang lugar. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Naglabas muli ng sabina ang National Bureau of Investigation laban kay dating Police Colonel at PCSO General Manager Royina Garma. Ipinadala ng NBI Organized and Transnational Crimes Division ng sabina sa bahay ni Garma sa Davao City. Dati nang ipinatawag ng NBI si Garma pero hindi siya sumipot sa unang sabina noong November 8. Sa ngayon, nakadetain pa sa Amerika si Garma matapos arestuhin dahil sa kanseladong US visa sa California. Ayon sa NBI, hindi nila alam na umalis si Garma pa-abroad. Kaya hihintayin na lang daw muna nila ang sasabihin ng DOJ na siyang nag-aasikaso ng pagpapauwi sa kanya. Matatandaang si Garma ang nagsiwalat ng reward system sa drug war noong pagdinig ng Quad Committee sa Kamara. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. May magbabalik. Parang may spark of hope para sa solid Liz Ken fans na mapapanood nila ulit ang dalawa sa isang proyekto. Ayon yan mismo kay Enrique Hill. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Let's give them a good show, guys! Hindi na lang basta bida, co-producer pa ng Metro Manila Film Festival entry na Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Ang heartthrob na si Enrique Hill. Ang horror film, wala raw script. Say pa ni Ken, sila ni na Jane De Leon, Alex Samiro at Rob Gomez ang nagkamera sa kanilang mga sarili sa Shinglin Hospital. We pay as ourselves, so sabi ko, guys, this is just a guide. So whatever happens, kung the way you say it, kayo na bahala. We will just chime in on each other. Ganyan daw ka-hands-on as a producer si Ken. Bukod sa MMFF entry ni Ken, isa pang good news, ang pagbabalik telebisyon niya raw next year. Magko-co-produce din siya ng isang rom-com action serye. Ooh, interesting! Under wraps pa kung sinong makakatambal niya, pero nabuhaya naman ng Liz Ken fans. Nang tanungin natin si Ken kung sino ang dream niyang makatambal. Of course, si Liza, but she's in the US, she's really busy. But wait, may pa-update sa mga nanahimik na Liz Ken fans. She's really interested on my other project naman, the horror one, that we're doing. So, but she's really focused on her US career. Ang dami niya mga auditions and events doon. But yeah, when she comes back, we'll definitely talk about the story more. Abangan ang posibleng pagbabalik tambala ng Liz Ken. Pero sa ngayon, solo flight muna si Enrique para sa kanyang MMFF entry ngayong Pasko, ang Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Susunod, 10 taong gulang na estudyante sa Cebu City natuhog ng bakal ang talukap ng mata. Paano kaya nangyari yan? Sa sa video, legal wife, sinaksak ng kabit ni Mister. At abangan, isa pang volleyball star makakasama natin ngayon dito sa Frontline. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Para maghatid na mainit na Frontline News sa sports, isa na namang PVL star ang makakasama natin ngayon. Yan ay walang iba kundi si Ea Laure. Ea? Thanks, Julius. Reunited ang Splash Brothers na sina Steph Curry at Klay Thompson
Pero nasa magkalabang team na sila ngayon. Ipinalabas ng dating team ni Clay na Golden State Warriors ang video na yan bago ang tapatan nila ng Dallas Mavericks. Feature dyan ang winning moments ng nina Clay at Steph. Nakatanggap din si Clay ng standing ovation mula sa fans. Marami pang ang nakasuot ng captain's hat bilang tribute kay Captain Clay. Sa mismong game, muling nagpakita ng galing sa shooting ang Splash Brothers. Spotted pang napareact si Steph sa isang 3-pointer ni Clay. Sa huli, ang Golden State Warriors ang nanalo sa laban sa score na 120-117. Niyakap ni Clay ang kanyang Splash Brother at iba pang dating teammates sa pagtatapos ng game. Update naman tayo sa PVL. Lumipat na sa Galleries Tower High-Risers ang veteran outside hitter na si Joe Maraginot. Mula sa Next Led Chameleons, tutulungan ni Joe ang promising roster ng Galleries na makakuha ng mas magandang record this season. Makatuwang niya sa high-risers sina libero Alyssa Eroa at rookie setter Julia Coronel. Maghihiwalay nga lang si Joe sa kapatid niyang setter na si Janelle. Nakatikim ng unang talo ang Galleries sa opening match nila kontra Akari Chargers. Aabangan natin kung makakabawi sila sa next match nila bukas laban ng Chocomucho Flying Titans. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang PVL All-Filipino Conference action bukas. Mapapanood yan sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live app. Susunod, kabit ni Mister na naksak matapos sugurin ng misis na legit. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Swerteng nakaligtas ang isang babae matapos siyang walang habas na saksakin ng kabit ng kanyang mister sa Thailand. Narito ang Frontline News Abroad. Kabit na handang pumatay sa ngalan ng bawal na pag-ibig. Hindi yan teleserye kundi totoong buhay sa Thailand. Sa video na ito, habang abala nakikipagkwentuhan ang mag-asawang yan sa kanilang kaibigan sa night market sa Pattaya, nilapitan sila ng babaeng nakaputing t-shirt. Siya ang kabit. Dito na tumayo at nagmamandaling sumugod ang nakasandong babae. Siya naman ang legal wife. Inawat siya ng kanyang mister pero palaban ang tunay na misis. Dito na bumunot ng kutsilyo ang kabit. Pinagsasaksak niya sa braso ang legal wife. Pero kahit patalim ang kalaban, hindi umatras ang misis at sinabunutan ang kabit. Napaghiwalay naman ang dalawa. Pero makalipas ang ilang minuto, muling sumugod ang legal wife sa nanaksak sa kanya. Dito na pumagitna ang pinag-aagawang mister. Sinugod sa ospital ang biktimang si Natalia. Si Lulia naman ang kabit. Ang masaklap, dati silang magkaibigan. February raw nang sulutin ni Lulia ang mister ni Natalia. Nang mabisto ang kanilang relasyon, nagipag-break agad si Lulia. Pero si Natalia, hindi siya mapatawad, kaya laging umiinit ang ulo sa dating kaibigan. Sumuko naman sa mga pulis si Lulia. Depensa niya, nagawa niyang saksakin si Natalia dala ng kalasingan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pinutol ng NU Bulldogs ang 9-game winning streak ng De La Salle University Green Archers sa UAAP Men's Basketball. Kahit eliminated na sa Final Four race, binigay pa rin ng NU ang lahat. Sinimulan ng Bulldogs ang laban sa 9-1 scoring run. Hindi rin pinakawalan ang momentum hanggang sa dulo sa pangunguna ni PJ Palacelo. Nag-ambag si Palacelo ng 16 points and 8 rebounds. Naging crucial ang baskets ni PJ sa dulo ng laro. Final score, 63-54 pabor sa Bulldogs. Sa second game ngayong araw, naghaharap
ang UE Red Warriors at Ateneo Blue Eagles. Target ng Warriors na palakasin ang kanilang tsansa sa Final Four race. Nasa 3rd seed ang UE habang eliminated na ang Blue Eagles. At yan ang mga frontline news sa sports. Ako po si Ea Laure. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa reward system sa kanyang war on drugs. Inamin niyang meron ngang reward pero hindi raw ito para pumatay ang mga pulis. At live mula sa Batas ng Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, ano pa bang sinabi ni Duterte tungkol dito sa drug reward system? Julius, ginisa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa testimonya ni dating Police Officer Rina Garma at ang iba pang nagpatupad ng war on drugs. Pinabulaanan ni Duterte ang 20,000 pesos na reward sa kada mapapatay noong drug war. Pero may tinatawag daw siyang for the boys tip para sa matagumpay na anti-illegal drug operation. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom hearing, inamin niyang mayroon ngang reward system sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Pero para lang daw yan sa mga nakakahuli at nakakapatay ng major drug personalities. Pagka yung big crime solution kaagad, nagbibigay, not very natural sa mayor yan, sir. For the boys, yes. Ganun. Kinumpirma rin ni Duterte na kilala niya si Sonny Buenaventura. Siya ang sinasabi ni dating Police Officer Rina Garma na nag-aabot ng 20,000 piso sa mga police commander kada may mapapatay na drug suspect sa Davao. Sabi ni Digong, hindi yan totoo. Kung sabihin mo galing ang pera sa akin, ipasa ko kay Buenaventura para ibigay doon sa station commander, that is a very long story. Ako na ang magtawag ng station commander, ako na magbigay. Paglilinaw ni Duterte, hindi siya nagbibigay ng reward para pumatay ang mga pulis na mga sangkot sa droga. It does not presuppose na magbayad ako ng 20,000 para patayin yung drogista. Nagbibigay ako talaga, sir, ng alam ng lahat yan. I support the police. And if kung malaki ang nahuli nila, binibigyan ko sila ng tip for the boys nga. Tinawag naman na estupido ni Duterte ang pagkumpirma ni Garma sa Davao Death Squad. Pero inamin niyang may malalaking drug lord na siya raw mismo ang trumabaho at tinapon niya kung saan-saan. Siksikan na rin naman daw kasi sa mga kulungan. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Pero ayon sa mga kongresista, tila pinoprotektahan daw ng dating Pangulo ang nooy economic advisor na si Michael Yang. Idinadawit din si Yang sa illegal drug trade. Mr. Chair, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan drogista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Bumwelta naman si dating Senator Laila De Lima tungkol sa pagsisinungaling ni Duterte na hindi niya kilala ang dating senadora. Matapos ilatag ni De Lima ang mga insultong sinabi sa kanya noong inaakusahan siyang sangkot sa iligal na droga, makikita ang dating Pangulo na tila inambahan ng katabi niyang si De Lima. Julius, matapos ni De Lima ay tila si dating Senador Sonny Trillanes IV naman ang pinag-initan ng dating Pangulo. Hinawakan ni Duterte ang kanyang mic at tila ibabato ito. Napatingin na lang yung kanyang seatmate na si De Lima habang inaawat siya ng kanyang mga kasama. Bago ito ay isiniwalat ni Trillanes ang umano'y bank transactions ni Duterte. At dahil nga dito ay pansamantalang sinuspende ng mga kongresista ang pagdinig. Nandito rin sa Quadcom hearing si Vice President Sara Duterte pero wala siya sa mga resource person. Julius? Maraming salamat, Ria Fernandez.
Hindi muna pinalusot ng Senado ang budget ng PhilHealth. Sa deliberasyon ng pondo, nabastusan ang ilang senador kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Umikot sa halos 90 billion pesos na sobrang pondo ang tanong kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. sa pagsalang niya sa budget deliberation ng ahensya sa plenaryo ng Senado. Agad siyang sinita ni Senator G.V. Ejercito. Bakit daw pinababalik ang excess funds sa National Treasury gayong maraming kababayan ang hindi kayang magbayad ng hospital bills? We felt anger. Pagkatapos natin paglaban na mabigyan ng mas mataas sa pondo, mababaltaan na lang natin na magsusoli sa National Treasury. Sa akin po, bakit ho hindi nagamit ng PhilHealth? Sabi ni Ledesma, hindi raw siya ang dapat sisihin dahil kakapasok niya lang noong 2022. Ang mga hindi raw nagamit na pondo ay naipon sa loob ng 12 taon. Parang mali rin ata to pin the blame fully on me. Why? I think it's wrong to point the finger at me. Sabi mo, wag ikaw ituturo. But sino ituturo namin? Mr. President. Ba dapat leadership to? Yes. Hindi naman nagustuhan ng mga senador ang tono ng pagsagot ni Ledesma. May I remind our resource persons to temper the responses with an iota of humility. Senator JV has been very fair in his questioning, and may I remind the resource person to answer the questions directly without any insinuation of disrespect. My apologies, Mr. President. My apologies to this honorable plenary. Sa huli, hindi pinalusot ng mga senador sa plenaryo ang budget ng DOH at PhilHealth. Pero hindi naman daw yan dahil sa umano'y mga pabalang na sagot ni Ledesma. May mga senador lang daw talagang nagpa-schedule na magtatanong pa. Kaya pinadadalo muli sa plenaryo ang pinuno ng PhilHealth at DOH sa Lunes, November 18. Tingin naman ni Senate President Jesus Codero, hindi dapat ibigay ng Senado ang hinihiling na 70 billion pesos na subsidiya ng PhilHealth dahil may sobra pa naman silang pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Inilabas na ng Philippine Coast Guard ang video ng paghahabol ng speedboat ng China Coast Guard sa ilang mangingisdang Pinoy sa Sabina Shoal. Pero wala man lang daw barko ng Pilipinas na sumaklolo sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa pool sa videong ito ang malapitang panghaharas ng mga tauhan ng China Coast Guard sa ilang Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Kwento ng mangingisdang si Arnelle Palam noong October 9 ng madaling araw, binuntutan, binusinahan at tinaboy ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pinoy sa Escoda o Sabina Shoal. Di pa raw nakontento ang CCG, kaya nilapitan pa sila ng dalawang speedboat at paulit-ulit na binangga ang katig ng bangka para itaboy sila. Sa takot, napilitang umalis na lang ang mga Pinoy at lumipat sa Rosal Reef. Nangisda sila roon hanggang October 17 bago nagdesisyong bumalik ulit sa Sabina Shoal. Pagbalik, dito raw nila nakita ang isang barko ng Chinese Navy. Nilapitan din sila ulit ng China Coast Guard sa kabinusinahan para itaboy ulit palayo. Sa takot, dito na nagdesisyon umuwi pabalik sa Palawan ng mga mangingisda. Agad naman kinondena ng Philippine Coast Guard ang nangyari. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, may mas karapatan tayo sa Sabina Shoal dahil pasok ito sa ating Exclusive Economic Zone at saklaw ng bagong Maritime Zones Act ng Pilipinas. We have a new law and it has clarified what our jurisdictions are. Ayon naman sa mga mangingisda, wala silang nakitang barko ng Pilipinas noon sa Sabina Shoal. Pero depensa ng PCG, tatatlong barko lang kasi ang nagbabantay sa buong West Philippine Sea. Hindi raw talaga nila nababantayan lahat dahil kulang sila sa gamit. Para tugunan yan, isinusulong ni Senator Robin Padilla na tutukan lalo ang modernisasyon ng Coast Guard gaya ng pagbili ng mga karagdagang barko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Landslide naman ang namerwisyo matapos ang walang tigil na ulan sa Itogon, Benguet. Inilikas ng ilang pamilya. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Mano-manong inayos ng mga otoridad ng bahaging ito ng ilog sa barangay Birak sa Itogon, Benguet. Yan ang parte na natabunan ng lupa matapos ang landslide nitong Lunes dahil sa pananalasa ng bagyong Nika. May banta kasing umapaw ang ilog kapag humagupit na ang bagyong Ophel.
Kaya kahit hindi maipasok ang mga loader at backhoe, puspusan na ang paglilinis. Una nang pinaligas sa 13 pamilya o 47 residente dahil sa muling paghuho ng lupa at mga bato. Wala naman nasugatan sa tala ng DOST Pag-asa Baguio Synoptic Station. Umabot sa 116.6 mm na ulan ang ibinagsak ng bagyong Nika sa Baguio City at mga kalapit itong bayan sa loob ng 2 araw. Katumbas niya na mahigit 1 linggong ulan na kadalasang nararanasan doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Matinding baha ang naranasan sa Colombia dahil sa malakas na ulan. Idineklara na ang state of national disaster doon para sa agarang aksyon. Narito ang Frontline News Abroad. Inaanod ng rumaragasang baha ang bahay na yan sa Choco, Colombia, habang ang ilan pang bahay nalubog sa baha. Makakapal na putik naman ang tumambad sa mga bahay sa Santander, Colombia. Tulong-tulong na rin ang mga residente sa paglilinis. Dahil sa malawakang pagbaha sa Colombia, dulot ng malakas na ulan, nagdeklara na ng State of National Disaster ang kanilang presidente. Ito'y upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Kita naman sa video na yan ang makapal na usok mula sa malawakang sunog sa isang gubat sa New Jersey sa Amerika. Patuloy raw ang pagkalat ng apoy sa kabila ng pag-ulan sa lugar. Kaya ang mga otoridad doon, tulong-tulong sa pag-apula. Gumamit na rin sila ng helicopter dahil sa lawak ng sunog. Ang sunog na yan, umabot hanggang sa Southern New York. Higit 70 bumbero na ang ipinakalat doon. Pati na ang nasa 200 residente na tumutulong sa pag-apula ng apoy. Nasawi ang isa sa mga bumbero na rumesponde sa sunog. Paliwanag ng mga otoridad, ang malawakang wildfire na nararanasan ngayon sa New Jersey at New York ay dahil sa matinding tagtuyot sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Matagumpay ang pagbabalik sa skateboarding ni Marjeline Dedal matapos siyang makarecover mula sa ankle injury. Nag-champion si Marjeline sa Women's Division Championship ng Red Bull Buenos Aires Conquest sa Argentina. Na-impress ng Pinay skateboarder ang judges. Tinalo niya ang mga elite skateboarder mula sa iba't ibang bansa. 2022 pa nang ma-injure si Marjeline kaya matagal siyang hindi nakapaglaro sa ilang kompetisyon. Determinado ang Gilas Pilipinas na ituloy-tuloy ang panalo nila sa FIBA Asia Cup qualifiers ngayong buwan. Sa kabila niyan ang maiksing preparation time. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Bukas magsisimula na ang preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa paparating na FIBA Asia Cup qualifiers ngayong buwan. Sasabak ang mga miyembro ng national team para sa ilang araw na bubble training sa Calamba, Laguna. So far we have been undefeated but we want to make sure that we continue to win as many games as we can. Kabilang sa 15-man pool na inilabas ng SBP ay sina veteran bigman Junmar Fajardo, Japet Aguilar, Kai Soto at EJ Edu. Sa guards naman, kasama sa listahan sina Chris Newsome, Scotty Thompson, CJ Perez at Dwight Ramos. Nariyan din sina Mason Amos, Calvin Oftana, Jamie Malonzo, Carl Tamayo at UAAP reigning MVP Kevin Kiambao. Kapansing-pansing dalawa ang inilagay na naturalized player sa pool na sina Justin Brownlee at Ange Kwame. Ayon kay Gilas head coach Tim Cone, magiging matinding hamon para sa kanila ang muling mabuo ang chemistry ng Gilas sa loob lamang ng ilang araw. It's always challenging but we keep talking about the continuity of the program. And the preparation that we have is cumulative. Sa unang window ng qualifiers noong Pebrero, tinambakan ng Gilas ang Hong Kong at Chinese Taipei. Sa pagkakataong ito, makakaharap nila ang world number 22 New Zealand sa November 21 at Hong Kong sa November 24. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, Joros Gamboa may kwelang birthday greeting sa pambansang krung-krung ng Pilipinas na si Sandara Park. At Archie Alemania, bumuelta sa mga paratang na binastos niya, si Rita Daniela. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Magkahalong protesta at mga supporters ng War on Drugs ang sumalubong kay dating Pangulong Duterte sa batasang pambansa sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Pagdaan ng convoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng batasang pambansa sa Quezon City. Sinalubong siya ng kanyang mga taga-suporta. Yan ay bago sumalang si Digong sa pagdinig ng House Quad Committee para sagutin ang umano'y extrajudicial killings sa kanyang gera kontra droga. Dahil dyan, nagsama-sama sa parking ito ang kanyang taga-suporta. At ipinahayag na mas kampante sila sa seguridad noong war on drugs dahil wala raw krimen. Kung hindi yung sabog, hindi naman yung gagawa ng ganun pang-hold up. There's a big difference right after, umalis siya. Napapansin ko na marami na namang nagiging bumabalik sa nagbabawal na gamot. Protesta naman ang sinalubong ng mga progresibong grupo at nauli ng pamilya sa madugong gera kontra droga. Panawagan nila, ikulong si Duterte bilang hustisya sa mga nabiktima ng umano'y EJK. Nagdaos din sila ng misa sa loob ng Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sinuri ng COMELEC ang higit 100,000 automated counting machines o ACM na gagamitin para sa Bilang Pilipino 2025. Ang mga makinang yan magagamit ng mga botanteng hindi nakakakita. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Isa-isang binusisi ng mga tauhan ng Commission on Elections at Miro Systems ang mga kahongyan na naglalaman ng automated counting machines o ACM sa COMELEC warehouse sa Binyan, Laguna. Bawat kahon, tinitingnan kung kumpleto ang laman at gumagana. Gaya na lang ng earphones na pwedeng gamitin ng mga botanteng hindi nakakakita. Halimbawa, in-assist ng kahit na kaibigan o kasama sa bahay o kapag-anak para malaman nila kung tama yung sinade ng kamag-anak, pwede nilang gamitin to. Kung nadidinig mo dito yung lahat ng posisyon na binoto. Bahagi yan ng striktong hardware acceptance test sa mga ACM. Pag may nakitang aberya sa isang bahagi nito, rejected na ang buong makina. Sinuri rin ang performance ng mga makina sa stress test kung saan tiningnan kung papalya ba ang makina. Halimbawa kung nasa mainit na lugar ito. Binasa naman ng mga ACM ang mga isinubong sample ballots kanina. Ipinakita pa ni COMELEC Chairman George Garcia na binasa ang mga boto kahit na 15% shaded o hindi naitiman ang buong bilog. Nauna nang inaprobahan ng COMELEC ang mas mababang ballot shading threshold para sa eleksyon. Ang purpose natin dyan, dapat kung ano intensyon ng botante, nababasa ng machine. Ayon sa COMELEC, mahalaga ang mga ganitong pagsusuri sa mga ACM para makita kung may adjustments pang dapat gawin. Sa ngayon, dumating na sa Pilipinas ang nasa 110,000 ACMs na gagamitin sa eleksyon. 24,000 dyan nasa customs pa at hinihintay nilang ma-deliver sa warehouse. Nakatakda namang isagawa sa Sabado, November 16 ang field testing kung saan piling lugar sa Pilipinas at sa ibang bansa ang makakagamit ng makina at mga sistema at masusubukan ang transmission ng mga boto. Pagkatapos naman ng eleksyon sa May 2025, ipapaskil ng COMELEC sa kanilang website sa kauna-unahang pagkakataon ang mga Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ng mga kandidato, pati transmission logs at IP address ng mga makina. Gagawa namin ng paraan na maging human readable siya. Transparency ang gusto natin. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mariing itinanggi ng pamunuan ng GCash na may nangyaring data breach sa kabila ng nawalang pera ng kanilang users noong weekend. Product error lang daw ang nangyari dahil sa dami ng mga user na gumamit ng Send Ampaw product ng kanilang e-wallet. Naibalik naman daw kaagad sa mga user ang perang nawala dahil sa unauthorized transactions. Pero ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, may mga ulat daw silang natanggap mula sa GCash users na na-transfer ang kanilang mga pera sa 2 account numbers lamang. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang GCash ukol dyan.
Ito po ay walang phishing, walang data breach at walang account takeover. Ito po ay isang product error. Doon sa sinasabi naman po na mga numero ng CICC, hindi pa po namin nakikita yan at wala po kaming pwedeng makomment po doon sa issue na yan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pinabulaanan ni Archie Alemania na binastos niya si Rita Daniela. Base po yan sa isinawalat ng showbiz columnist na si Christy Fermin nang makausap raw niya ang aktor. Sa online showbiz program ni Christy na Showbiz Now na, sinabi niyang nagulat na lang daw si Archie na sinampahan na siya ng reklamong acts of lasciviousness ni Rita. Kwento raw ni Archie, umiiyak na lumapit sa kanya si Rita during the party dahil feeling daw ng aktres ay pinagkakaisahan siya. Sinabihan daw kasi si Rita ng aktres na si Jean Garcia na makipag-socialize naman. At dahil younger sister ang turing niya kay Rita, pinayuhan pa raw niya ang aktres. Taliwas daw po yan sa pahayag ni Rita na sa party pa lang ay binabastos na siya ni Archie. Lalabanan daw ni Archie ang mga paratang ng aktres. Pero pong abogado ngayon, si Archie Alemania, inilatag na rin po niya ang kanyang pahayag at magsasampa na siya ng counter affidavit. Ito pa nga, promoted si Gerald Anderson bilang auxiliary captain sa Philippine Coast Guard. Personal na nanumpa si Gerald sa harap ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan at Senator Robin Padilla kanina. Ginawa po ang oath-taking sa port area sa Maynila habang sakay ng BRP Teresa Magbanwa. Si Binoy ang mismong nagsumite ng resolusyon para ma-promote si Gerald. Itinuturing na role model ng senador si Gerald dahil sa buwis buhay niyang pag-rescue sa mga nasalanta ng super bagyong Karina sa Metro Manila noong Hulyo. Full support din si Julia Barreto sa kanyang boyfriend. Eto pa nga, aliw ang birthday greeting ni Joros Gamboa sa kanyang longtime friend at pambansang krung-krung ng Pilipinas na si Sandara Park. Sa IG post si Joros, sinabi niyang parang 20th birthday lang ni Dara. Kasi naman daw, hindi siya tumatanda at hindi rin tumataba. Sa series of photos nila together through the years, si Dara parang may sariling fountain of youth nga. Dara has just turned 40, pero ang kanyang energy as a performer, walang kupas niyang ipinamalas sa 2-day concert ng 2NE1 ngayong weekend. At ayan, mga kapatid. 40 years old na si Sandara. Wala sa itsura, ha? Oo. Ikaw, Ea, ilang taong ka na? 25 po. Oh, 25. Magkasing edad kami. Kalahati lang ng edad nating tatlo. Yes, tama yan. Diba? Pero mas malakas sa'yo, mas pinakamatanda. Uy, tandaan mo, magkasama tayo sa morning show. Magkasabay ho kami sa morning show. Excuse me, kabatch ka rin naman namin, di ba? Kahit na... Parang iniiwan mo yung usapan, magkasama kami sa morning show. Nagkabukingan na po, mga kapatid. Ay, yung edad mo, yan ang ating mga, prime, kaya enjoy. Oo, Malakas pa, kaya pang mag-volleyball. Oo. Babalik ka ba? Opo naman. Ayan. Yay! Lahat sila nag-i-enjoy. Iba po talaga dito sa Frontline Pilipinas. O mga kapatid, enjoy na rin natin habang nagbibilang. 42 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.